Metrobank prepaid card. Bakit nga ba maganda na i-consider mo rin na meron kang prepaid card, lalo kung meron ka ng debit card or wala pa nito? Ano yung mga consideration, mga requirements at paano na rin mag-open ng prepaid card or debit card sa Metrobank? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Maaaring meron ka ng debit card o yung ATM card sa Metrobank. Ngayon, bakit parang pwede mo ring i-consider na magkaroon ng prepaid card? O di naman kaya ay wala ka pang ATM card sa Metrobank? Tingin mo pwedeng mag-apply ng prepaid card para sa'yo? Pag-usapan natin yung mga dahilan para dyan. Sa umpisa, parang mas okay naman talaga na may ATM or debit card ka na lang kasi nga meron ka ng ATM access, ibig sabihin pwede ka nang makapag-withdraw sa mga machine or ATM machine. Connected na to sa bank account mo lalo kung may payroll account ka o dito na de-deposit yung sahod mo. At may kompletong features katulad ng mobile app access, pwede pang shop online o sa mga establishment. Pero bakit nga ba may mga pagkakataon na practical o mas practical na meron ka ring prepaid card? Unang-una, ang prepaid card ay parang debit card na rin kung saan pwede mo siyang magamit sa mga establishment, pang shop, pang withdraw, at marami pang iba. Pero may mga pagkakataon na mas nalilimitahan kasi yung risk o yung mga sinasabing fraudulent activity kapag meron kang prepaid card. Anong ibig sabihin nito? Kung sakali na meron kang online shopping account at kinonekta mo doon yung ATM card mo, ibig sabihin yung buong bank account mo is naka-exposed doon sa online shopping site. So kung nagkaroon man ng hacking o halimbawa na access ng ibang tao yung account mo at nagkataon na may pera ka o lahat ng pera mo ay nasa ATM card na yon, let's say kakasahod mo pa lang or kakadeposito pa lang sa'yo, yung buong laman nun ay pwedeng makompromise. Unlike kung prepaid card lang ang nakakonect sa online shopping site, kung magkano lang yung niload mo doon sa prepaid card, yun lang yung at risk o yung pwedeng maging delikado. So kanina sinabi ko, load kasi nga kung meron ka ng ATM card or debit card, pwede mong i-transfer yung pera papunta sa prepaid card at ikaw ang bahala kung magkano lang yung gusto mong laman ng prepaid card na yon, kung magkano lang yung pwedeng magastos at kung sakali man mawala, yun lang din yung chance na pwedeng makompromise. Bukod pa sa online shopping site, just in case na mawala yung prepaid card mo, at least hindi compromise yung buong bank account mo o yung debit card. Katulad ng sabi natin kanina, let's say nandito yung lahat ng pera mo or kakasahod mo pa lang or may nag-transfer sa'yo ng pera, lahat ng yun pwedeng makompromise kung yung mismong debit card mo yung nawala. Pero kung alam mo nga alis ka or mag-travel ka, and let's say, hindi naman natin gusto, pero nawala yung wallet mo na nandun yung prepaid card, ang mako-compromise lang is kung magkano yung niload mo dito sa prepaid card. Pangatlong scenario naman is same example, halimbawa nag-travel ka or may mga kailangan kong pagkagastosan, pwede mong makontrol yung budget mo. Halimbawa, hindi mo dala yung debit card mo na siyang may laman ng buong bank account mo, pero ang dala mo ay yung prepaid card mo, masasabi mo na pwedeng malimitahan yung paggastos kasi kung magkano lang niload mo sa prepaid card mo, yun lang din yung pwede mong magastos. Pang-apat naman, ito yung isa sa mga pinaka-praktikal, lalo yung mga bata ay hindi pa pwedeng magkaroon ng official bank account unless yung mga junior account. Pero dito, wala itong maintaining balance yung prepaid card and at the same time, meron silang card na pwedeng magamit like debit card. Yun nga lang, hindi buong bank account ang ma-access nila. Ang pwede lang nilang ma-access ay kung magkano yung niload mo doon sa prepaid card na siyang pwedeng magamit ng estudyante nga for allowance. Pwede ka mag-transfer ng weekly or monthly. Controlled yung spending, mas madaling mag-budget, at mas maliit din yung financial exposure o yung naka-risk na amount. So, ang pinaka-idea talaga sa prepaid card ay hinihiwalay mo lang yung pera na pwede mong ipang-spend daily, pang-transaction online, o yung gusto mo talagang maipon o yung maiiwan mo lang doon sa pinaka-main account mo. Mas madaling i-control ang pera kung sakali na nasa prepaid card yung amount na gusto mo lang ipanggastos for the week or for the month o ipambili sa mga online shopping site o iba pa. Ito yung pinakakaibahan ng prepaid card at debit card. Halos pareho lang sila kasi pwede mo magamit for shopping, for online banking, also for withdrawal. Pero ito yung nakita nating pinakadahilan.
pwede mo munang loadan yung prepaid card, malilimitahan mo yung paggastos. Unlike sa debit card, buong bank account, buong pondo mo ang pwede ma-access kapag gamit mo yung ATM card mo. Limited exposure din ng pera, kung magkano lang hiniload mo, yun lang din yung pwedeng magamit or ma-compromise. Unlike sa debit card, direct access to sa savings account mo sa buong laman ng bank account mo. Better for budgeting, yung prepaid card, pero kung convenience, hindi ka na kailangan mag-load, debit card ang para dyan. Isa sa pinaka-deal breaker o yung pinaka-dahilan ay yung prepaid card wala siyang maintaining balance. So let's say wala ka pa talagang debit card, wala kang balak loadan from Metrobank ATM to prepaid card, pero gusto mo magkaroon ng Metrobank account or card nila, pwede mo i-consider yung prepaid card lalo kung ayaw mo pa magkaroon or maglaan ng maintaining balance para sa ATM card. Sa debit card kasi na Metrobank, merong 2,000 pesos na maintaining balance. Controlled yung spending sa prepaid card. Sa debit card naman, full banking features at meron pa itong insurance from PDIC. Ito yung pwedeng pinaka-takeaway natin pagdating sa prepaid card at debit card. Pag prepaid card, para itong wallet na niloloadan mo. Kapag naman debit card, meron itong direct access sa bank account mo. Para kanino ito o kanino mas maganda, kung gusto mo na controlled yung spending, pwedeng magamit for online shopping use na mas kampante ka, merong extra security layer kasi nga minimal lang yung amount na pwedeng ma-expose lalo kung nagkaroon ng unwanted transaction. At nahihiwalay din yung paggastos or nakakapag-budget ka, prepaid card ang para dyan. Debit card naman kung sakaling ayaw mo na nag-load pa to prepaid card, gusto mo is kung ano man yung ATM card mo for your payroll account o yung pangsahod, yun na rin yung gagamitin mo, pwede mo siyang magamit for ATM withdrawals. And overall, mas convenient nga siya kasi wala ka nang kailangan isipin pa lalo kung nabitin yung laman nung sa prepaid card mo. Paano mag-open ng prepaid card? Kailangan mo na i-prepare yung mga requirements. Kailangan nyo ng one government-issued ID, tinatanggap ang national ID, SSS, UMID, passport, driver's license, at marami pang iba. At doon nga sa branch, sabihin nyo lang doon sa guard na gusto nyo mag-open ng bank account or ng prepaid card, papapuntahin kayo sa bank officer at sabihin nyo na mag-a-apply kayo for a prepaid card. I-provide ang requirements at hintayin lang na ma-issue sa inyo yung mismong card. Bukod pa sa valid ID, kailangan nyo rin magbigay ng 100 pesos. Ito yung welcome kit fee. Kadalasan naman tumatagal yung card ng 10 years o yung expiration niya. Pero mas maganda na i-double check nyo doon sa branch kung gaano katagal yung mismong ATM card o yung debit card pala. Para naman sa debit card, halos pareho lang yung proseso. Kailangan sa branch siya gawin, hindi pwede online. And then, sabihin nyo lang din doon sa guard na mag-open kayo ng bank account. I-submit yung mga requirements, one valid ID din, at this time, kailangan ng initial deposit na 2,000 pesos. Doon sa prepaid card, mag-fill out din kayo ng application form. And then, hintayin nyo na lang na ma-issue sa inyo yung debit card. Tandaan na yung mga card ng Metrobank, meron siyang initial PIN. Palitan na lang din yung PIN doon sa ATM or doon sa machine after nyo makuha yung card ninyo. And finally, ang pinakamalaking kaibahan ng dalawa, ng prepaid card at ng ATM card is kung ano man yung laman ng savings account ninyo or ng debit card, yun yung protected ng PDIC up to 1 million pesos per depositor. Ibig sabihin, just in case na may mangyari dun sa bangko, biglang nagsara, kung magkano man yung laman ng bank account nyo or yung debit card, covered yon ng insurance or ng PDIC. And dinawin lang natin na yung prepaid card at debit card, pwede siyang ma-access online through Metrobank app. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-register sa Metrobank app, paano rin ito gamitin. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. Also, reminder din na by the time na pinapanood itong video na to, possible magbago yung mga features, mga requirements. So, i-double check nyo doon sa bank officer kung ano na ba yung latest policy nila and magkano yung fees para makapag-open ng either prepaid card or debit card. And that's it. Yung iba't ibang mga tutorial videos pwede nyo i-check sa bandang baba. And see you sa mga next videos. Bye-bye!